Atin lang kausapin si Attorney Marian Soriano, ang OIC po ng Enforcement Division po ng LLDA at si Engineer Bernadette Valle, opo, ang OIC ng Shoreline Management Office ng Laguna Lake Development Authority. Ladies, magandang umaga po. Umaga po, Sir Ted and DJ Chacha. Sa ating pong mga tagapakinig, isang magandang umaga po. Opo, first Magandang po, umaga. salamat po sa inyo pong panahon, ladies. Ma'am, first po, do you accept, do you admit na totoo pong may reclamation na nangyayari dyan sa Laguna de Bai along C6 Road? Sir, totoo po na may mga development activities, particularly po itong mga reclamations po along the shoreland areas of Laguna de Bai. Opo. Particularly doon sa C6 area. Opo, yes ma'am. Ma'am, gaano karami ang reclamation po na nangyayari diyan at gaano na po kalawak ang kanila pong na-reclaim? Sa ngayon po, sir, undergoing po ang Laguna Lake Development Authority ng inventaryo. Ito pong mga development activities or reclamation around the lake. Kasi po, dito po tinitignan at pag-aaralan din ng LLDA kung kaya pa ho ng capacity ng Laguna Lake, ito pong mga ganitong development activities. Opo, development activities meaning ito pong reclamation projects na ito ay binigyan po ng permiso? Base po sa aming records, ito pong mga reclamation activities ay wala hong kaukulang mga permits po sa LLDA. Okay, ito po ay sa kahabaan ng C6. Sa aking hawak dito po na mapa, binilang ko po ito, mukhang malawak na po ito. Sa akin lang nakikita, mga 4 ito along C6. 4 lang ho ba ito? Meron pa pong iba, kaya lang pinag-aaralan pa po namin yung kanilang mga dokumento. Opo, si attorney si Attorney Marian, sinasabi niya, opo, tama po Attorney Marian, wala kayong ibinibigay pong permiso sa anumang reclamation project? Tama po yan, Sir Ted, kasi sa ngayon po, ang ini-issue po namin para sa development ng shoreland areas na shoreland development clearance ay nakamoratorium. Kasi nga po, tinitignan pa at ina-assess po ni LLDA, ito pong environmental impacts din po nitong mga proyekto sa baybayin. Kaya wala ho kaming ini-issue po na Opo. anuman pong SDC. Oh, okay. Sige po. So kung wala po silang pahintulot, ma'am, nakikita ko po dito sa mapang ito, malawak na po ang kanilang reklamasyon. Sino hong gumagawa ng reclamation projects na ito? Ang mga reclamation projects po, base po sa aming initial assessment, karamihan po ito yung mga NGA or National Government Agency, local government units, and mga private entity initiated projects. Gusto ko lang pong ilinawin na ang LLDA po ay walang direkta o yung po kami ang nag-initiate ng mga reclamation projects. So kasi po, ang role po ni LLDA ay bilang resource manager or regulator po itong mga development activities like reclamation. Okay, so LGU po ito, local government at national government agencies at mga pribadong kumpanya ho ito. Pwede ho ba namin malaman, ma'am, sino-sinong LGU po ito, sinong national government agency o maging pribadong kumpanya? Sir, dito po sa mga national government agencies, ito po yung mga banggitin ko na po, syempre ito po ang in charge sa ating mga coastal developments, DPWH, for example po. Sa LGU po, meron po kaming polisiya sa LLDA na inaalaw naman po ito sa certain extent. May board resolution po kami na inaalaw naman po ang mga lakeshore LGUs para po mag-undertake ng developments, pero maliliit lang ho. So, yun po. Sino pong pribadong kumpanya? Ang mga pribadong kumpanya ho, ito contentious pa, Sir Ted. Kasi po, we found out na some areas po nitong ating baybayin ng Lawa ay covered po with valid titles, yung judicially approved. So dahil po doon ay usaping legal, so may mga efforts naman din po si LLDA kung saan ang aming pong kapartner dito ay ang Office of the Solicitor General para tingnan po natin
kung ito po bang mga titulong ito ay pwede po paano nating ipanalify at ma-revert po yung area. Kaya lang ho, ito ay mga legal na usapin. Yes, ma'am, we understand. Ito pong local government, ma'am, ano pong LGU ito? Base po sa satellite images, makikita ko mga nasa baybayin po ng Lawa. So sa NCR, meron din pong portions ng Laguna and Rizal. Opo. Pero ito po ay base nga po dun sa aming policy na allowed naman to a certain extent. Yes, ma'am. To a certain extent. When you say to a certain extent, yung lawak lamang na maaari ho nila ma-reclaim? Yes po, isa pa rin po yung ano po yung purpose. Dapat po ito ay for public purpose. Ito po ay completely, ang pondo po nito ay galing din sa gobyerno. At saka po ay, ang proponent po ay gobyerno rin. Okay. For public purpose, ano po? Hindi pa pwedeng for commercial purpose, para po publiko ang makikinabang. So, ma'am, ano po ang papel ng Philippine Reclamation Authority dito po sa mga reklamasyon na ginagawa dyan? Dapat ba may permit from PRA? Si PRA po ating central agency pagdating sa regulation ng reclamation activities. Pero ang saklaw po niya ay buong national po, buong bansa po natin. Si LLDA po ay napagkalooban base sa kanyang special charter na pagdating po sa Laguna de Bay region, ito po ay nasa mandato po ng Laguna Lake Development Authority. Okay. Ito po yung opo. PD 813. Opo, sige po. So kumbaga, pag pinag-uusapan ng reklamasyon sa Laguna de Bai, LLDA po na ang may jurisdiction, kumbaga. Tama po. Okay, Tama po, opo. sir. So, ma'am, ang panuntunan ho ba ng LLDA, kapag ikaw ay maggagawa ng reclamation, dapat meron ka munang environmental compliance certificate? Tama po, sir. Ito pong ating mga project proposal, nagmumula po sa mga proponents. Ang tinitingnan pong mabuti ni LLDA yung environmental impact. So ito po para ma-guide kami, kailangan po ang mga isinusumiting proposal ay may kaukulang pong mga environmental compliance certificates na ini-issue po ng DNR-EMB. Yun po ang magsisilbing guide ni LLDA kung ito po bang proyekto na ito ay sound or talaga hong wala naman pong magiging masamang dulot ito po sa environs ng Laguna Lake. Opo. So, ma'am, ito pong nakikita ho natin na reclaimed areas ngayon dito, can we say na ang lahat ng ito, kasi malalawak na po ito, no? Ano ba mga sukat nito so far as you're concerned? At ito ho ay practically nga na-reclaim nang wala man lang pong pahintulot mula sa LLDA, meaning walang mga ECC ito. Sir, aming pong ahensya ay mag-undertake po kami ng separate investigation para ho makuha namin ang lahat ng detalye, ang documentations po, itong reported na reclamation na ito. So kung may report man po na galing po sa DNR, kami po na LLDA pwede rin pong mag-undertake ng sarili namin para din po to validate po yung pong mga na-report po na reclamation activities. Pero ma'am, ito pong DPWH reclamation dyan, ano pa ang informasyon po na inyo nakalap? Totoo ba na sinasabing flood control project ito? May mga project proposals po sa amin na gano'n po, na flood control. Kaya lang po, wala pa ho kaming inaaprubahan. Kasi nga po, tinitignan natin kung talaga ho bang ang silbi ng flood control, yun po ba talaga? Kasi kung maano po natin, may mga water po tayo galing sa upstreams, aside po sa lake. So, titignan ho ni LLD kung talaga bang ang purpose ito ng flood control ay makabubuti po o baka naman hindi. Kaya po, kami po ay nag-undertake po ng pag-aaral din dito po sa mga ganitong proyekto. Hindi po kami basta mananangan na sinabi po na flood control project ito, kundi i-validate din po ni LLD. Opo, opo. So ito hong Shore Land Management Office, ano po practically ang papel niyo sa LLDA, ma'am, at engineer? Yes, ma'am. Magandang umaga po. Kami po ay ina-account po namin lahat ng mga activity dito sa lake at lahat po ng mga projects dumadaan po sa aming tanggapan po. Opo. So, dapat itong mga nakikita ho natin ngayon, ano? Baka nga pwede mo maipalabas sa television to. Ito nakikita po nating lawak ng
1, 2, 3, 4, 5, no, na mga reklamasyon. Lahat ito hindi dumaan sa inyo, walang permit, kumbaga, engineer. Opo, wala pa pong permit sa LLDA po. Opo. So kung walang permit, pupunta ngayon sa Enforcement Division kila attorney ang problema. Kumbaga, attorney. Yes po, ang proseso po sir, magkakaroon po ng in-depth inspection report po itong Shoreline Management Office. I-endorse po ito sa Enforcement Division para po mag-issue ng notice of violation or ex parte order po ba ito or cease and desist order, depende po sa gravity ng violation. So sir, pagka po na NOV po ito, i-endorse po naman ang kaso doon sa aming Public Hearing Committee which exercises po yung quasi-judicial authority. And then doon po makikita po kung ano po ang multa o kaya po kung ito po ba ay kakasuhan pa sa kuhusgado. Opo. As we speak now, nagpapatuloy ho ba dito ang reclamation ng itong mga nakikita ho namin sa television ngayon ng mga areas? Sa ngayon po sir, ang ongoing po. Oo. Dahil po sir, nakita na natin ganyan, ay action po ang LLD para po makipag-ugnayan sa mga local government units para po ipatigil. Yun po ang ginagawa namin sir, pag may mga reports po na ganito, kami po nakikipag-ugnayan sa mga local government units para po ipaalam sa kanila na may mga ganitong aktibidades at tulungan ho kami para po maipatigil. Kasi usually mas may vantage point ang atin pong LGU pagdating po dun sa actual reclamation. Yeah, may At this point po, Sir Ted, may I... Okay, go ahead. Sir Ted, DJ Chacha, may I introduce po, narito po ang aming Acting General Manager, Engineer Leopoldo Parumog. Oo. Sige po, opo. Engineer, GM, hanggang ngayon wala pa kayong nilalabas na cease and desist order laban sa mga gumawa nitong reclamation na ito, Engineer, GM? Good morning. Opo, good morning po, GM. Opo. Medyo 3 months pa lang ako dito pero marami na tayong alam. Kaya lang ito, this particular project, kung DPWH po ito, so this is a national project. Kung may reclamation man, because kailangan puro sa paggawa ng parsada yung nire-reclaim. At ang sinisiguro lang namin dito, yung sinasabi nila kayo ng inabutan kung walang permit, sinisiguro lang natin na itong mga hinukay na ito hindi babalik sa lawa. To make sure, kasi we are protecting the quality of water of that Laguna Lake. Opo. Sir, kanin nyo bago lang kayo dyan sa LLDA? Yes. Opo. Sige. So, sir, ganito po, sa ngayon po, wala pang inilalabas na cease and desist order ang LLDA laban sa kanino mang LGU or government agency or private landowner, contractor dyan para patigilin sila. Ganito, Mr. Ted, I will make sure na babalikan kita sa isang araw kahit tawagan kita kung ano na yung aksyon na ginawa ko. Hindi. Sir, isa lang pong tanong. Wala pa pong inilalabas. Oo. Wala pa daw. Wala pa, okay. Opo, wala pa. Sige. Opo, sige sir. Opo. So wala pa. Ako, sir, sorry po, ladies, kasi naintindihan ko, na itong problemang ito ay baka makakuha ng atensyon ng ilang mga mag-iimbestiga, mag-senado, lower house, etc. Pero ngayon pa lang po kasi hindi na ho natin maitatanggi na magtatanong ang marami po sa atin sa gantong kalawak na ngayon na reklamasyon na nangyari na para bagang hindi nyo natunugan. Mabuti po lamang kung ito po siguro ay sabihin na natin na nasa mga 100 square meter lamang na laki. Pero mukha pong dito po sa kanyang, pwede ba paki-focus natin to direct please? Itong ating picture dito. Ngayon po,
mukhang malawak na po ito, ma'am, engineer, attorney, ng reclaimed areas. At ito po hindi nangyari ng 1 buwan o 1 taon lamang. Mukhang matagal na po ito. Ma'am, ano po masasabi niyo ron? Sir, tama po kayo na may mga ganyan pong reclamation. Pero sir, undertake po kasi kami talaga ng due diligence din pagdating po sa, dahil sa husgado naman ho, hindi ho pwedeng, hindi ho maganda yung lay down na foundation natin para sa isang case. Kaya ho, so, po, at saka regarding po sa actions on CDO, may mga ganun na ho kaming, kaya lang baka ma-preempt po. Pero kumbaga, gaya po ng nabanggit ng aming GM, we will give you po an update regarding sa... Opo, sige po, naintindihan po namin ninyo, you have to lay the foundation para matibay ang kaso laban sa mga ididemanda po ninyo. Pero hindi po sana lumaki ng ganito kalawak kung napigilan ng simula pa lang. Kasi I'm sure you're quite familiar na kapag ang isang regulator o government agency ay na may poder, no, na magpatigil ng isang ginagawa sa kanilang jurisdiction, palagay ko po naman hindi mahirap ilaban sa husgado yon kung pupunta ng husgado. After all, you can always enforce what is lawful. Kumbaga, attorney, ano po masasabi niyo ron? Kasi po sir, we are in coordination po din with the Office of the Solgen. So in this kind of cases po, they are representing us. So meron po kaming, kumbaga ho, we will provide all the necessary technical details. And then pagka naman po ready na ho talaga kami sa lahat. And then kasi po, syempre ho may mga validation kasi po may mga gaya po na nabanggit ko. I-check pa rin po namin kung ito po ba yung mga covered ng titles, yung mga ganun po. Due diligence po. So ang po kasi natin pag po talaga nag full-blown case ito, ay talaga kumbaga, di po ba yung sabi nga ng ating constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. So part din po ng aming adherence po dito. Kaya ho, nakakagulat lang din po talaga at napakabilis din nga ng gano'n na ho kalaki. Opo. Naunawaan po namin yan po yung pagsunod po ninyo sa due process of law. So ngayon po, GM, paano po yan? Wala pang cease and desist order? Paano po kaya? Kung sakasakali po, makapaglalabas kayo niyan, at yun hong mga, kung reclaimed na yan at wala talagang permiso at katigan kayo ng husgado, kung aabot sa husgado ito na ipatitigil yan, anong balak nyo gawin dyan? Right after this, Congressman Ted, ay titingnan ko na kagad yan kung ano kailangan ng aksyon namin kagad. Opo, sige po. I will look into that now after this. Opo, sige po, naintindihan po namin. Opo. Sige, opo. Okay, opo. Pero sa ngayon ho ba, anong sabi ng DENR? Ito ba nakaka-apekto ngayon sa daloy po ng tubig sa Laguna de Bai? Wala po, wala naman. Wala namang ano yan. Wala pa kaming, because you are protecting the fisher folks. So sa ngayon, wala naman kaming nakikita pang Opo. epekto sa kanila. Okay. But we are also talking with them. Patatawag din namin sila kung yung tungkol sa bagay na yan, kasi ngayon ko lang din nakita po yan eh. So, patatawag ko rin yung samahan ng fisher folk, may na-apekto na dyan sa bandang Taguig. Okay, sige po. Sige, so siguro po ngayon magiging mapagbantay na po ang LLDA para yung kahabaan ng C6 na yan na nasakop nga po na may yung area po ng Laguna de Bai mabantayan. Kasi po ngayon, definitely, kapag nag-reclaim ka dyan, yung lupa na yan, magiging tataas ang halaga ng value dyan at baka lagyan ng kung anong mga resort yan o ano man po kasi nga overlooking the lake ikaw, di ba? Magiging iba na po ang dyan, ang usapin. Kaya nga siguro may mga nag-reclaim sa usapin po na hindi po for public use, kung hindi for private purpose. Pagka nangyari po yun, siguro hindi mangyayari yan kasi kung hindi para sa kanila yan,
Makaasa kayo, hindi mapupunta sa kanila yan. Hindi pakikinabangan na iba. Opo, sige po. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong mga kasamahan dyan, kay Attorney Marian Soriano, kay Engineer Bernadette Valle, at sa inyo po, Engineer Parumog. Dito po sa inyo pong ibinigay po pagkakataon sa aming programa na malinaw po natin itong isyong ito. Kami makikibalita po eventually po sa inyo po mga gagawing aksyon. Salamat din po, Sir Ted and DJ Chacha. Opo, salamat po sa inyo. Thank you po kay Engineer, dalawang engineer at isa pong abogado. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!